The next day is our impake day. Pero bago kami nag-impake pumunta muna kaming mall, para mamili ng ibang damit para sa taglamig. Malamig na daw sa Korea ayon kay Zero, kaya dinala niya kami ngayon dito sa mall. Sa tingin ko hindi naman magiging boring itong vacation na ito, dahil isinama ni Zero si Myrna, kaya ayon hindi siya magkanda-ugaga. I like that much better than mommy's ticked. Elliot said when Zero showed him a black turtleneck, with a touch of brown. Hindi ko mapigilan ang mapairap sa kanyang sinabi. Halos lahat ng tinuturo o pinipili ni Zero sa kanya ay gusto niya, tapos ang aking mga pinili nagdadalawang isip pa siya, o di kaya ay umiiling siya kaagad. May favoritism din itong si Elliot. Hinayaan ko na lang silang mag-ama, at si Cronus na lang ang aking dinala. Naglibot kaming dalawa dito sa loob ng isang sikat na butik. 1 week on leave si Zero, pero 5 araw lang kami doon, ayos na rin kahit papaano, hindi yung puro sulok lang ng mansion ang nakikita namin. This looks good on you Cronus, sabi ko at kinuha ang bubble jacket na kulay itim. Isinukat ko sa kanya, at wala naman siyang karekla-reklamo hindi kagaya ng dalawa. You're so handsome baby, sabi ko at pinangigilan siya. So, the bastard and the pathetic witch is here, natigilan ako sa boses na iyon. Naalarma ako, kinuha ko agad si Cronus, at nilagay sa aking likod. Kahit hindi siya nakakakita, pero nakakarinig siya at ayaw kong marinig ang sasabihin ni ate tungkol sa kanya, kagaya ng ginawa niya kay Ellen. Humantong pa iyon ng tampo sa kanyang ama. Ate nauutol kong sabi, hindi lang ako ang nandito din ang anak ko, kaya nakaramdam ako ng takot. Pagkatapos mong magtapang-tapangan noong nakaraang linggo, ngayon para kang tutang inaapi. I really hate your drama jam, kaya pati si Zero napapaikot mo. She said then rolled her eyes. Kita ko naman na may humawak na lalaki sa kanyang baywang, tinanggal iyon ni ate, ngunit hindi siya nagtagumpay. May kung anong binulong sa kanya ang lalaki, at napairap ulit si ate. Alam kong kating-kati ka na rin makaganti kay Zero Raul, dinig kong sabi ni ate sa lalaki, bago ito bumaling sa akin. The time will come, wait for my revenge. Sisiguraduhin kong iiyak ka, at magmamakaawa sa akin banta niya, at tinalikuran ako sabay ng kanyang kasamang lalaki. Ganon na lang ang gulat ko, nang naramdaman kong may humawak sa aking baywang. Nakahinga naman ako nang maluwag nang makita si Zero ang humawak sa akin. Matalim ang kanyang tingin sa kung saan naglaho sina ate, sa aking palagay ay nakita niya ang mga iyon. Did she hurt you again? Umiling naman ako sa kanya. Sa susunod jam kung nariyan siya umalis ka at magtungo sa akin, baka kung ano ulit ang gagawin niya sa'yo, at hindi ako makapagtimpi sa kanya, walang salita ang lumabas sa bibig ko, malakas na kalabog ng puso ko ang aking nararamdaman. I felt scared because of what she said. Mommy, tere na po napakurap-kurap ako, at nagtungo na kami sa cashier area para makabayad. Tila parang nawala ang kabang nararamdaman ko, nang makita ang tatlo na masaya, habang kinukumpara nila ang boots na binili ni Zero para sa kanila. Gusto kong itaboy ang negative vibe sa utak ko, at palitan iyon ng magagandang memories kasama ang pamilya ko. Tama jam, don't occupy your mind with negative vibes, magsaya ka na lang, cherish this day onward. Umiling-iling ako bago nagtungo sa gawin ng tatlo. Pinakita nila sa akin ang mga boots, ngumiti naman ako, at sinabing maganda ang mga iyon. Inayos ko ang buhok nila, at hinalikan sila sa noo isa-isa. How about me? Zero said behind the triplets. Tinukso pa kami ng tatlo, hindi ko mapigilan na hagkan sila at panggigilan. Hindi ko na magagawa kapag lumaki sila, kaya lulubos-lubusin ko na hanggat bata pa. Lumabas na kami ng shop na iyon, at nagtungo kami sa isang fancy restaurant. Kumain lang kami sandali, bago kami tuluyan umuwi. Hindi mabura ang ngiti ng tatlo sa kanilang mga labi, dahil nakapunta na rin sila ng mall. Halos ilang linggo din silang dito lang sa bahay, para naman iyon sa kaligtasan nila. O nandito na kayo anak, mukhang enjoy na enjoy itong tatlo ani ni Mommy nang papasok kami sa loob ng mansion. Hinalikan niya pa ang tatlo sa mga noo nila. Yes mamita,
I'm happy also excited for my new clothes, bibong sabi ni Elliot. Tumawa naman si Mommy at kinausap pa siya. Nagpaalam muna ako na mauuna na, dahil mag-iimpake pa ako ng damit ng tatlo, at amin din ni Zero. Mommy nodded, dinala niya naman ang tatlo sa couch, at doon sila nagkwentuhan. Si Zero hindi ko alam na nakasunod pala sa akin. I will help you pack our things, baby, tango ang tinugon ko sa kanya, at binuklat ko ang mga bagong pinamili namin na nasa paper bag. Inasikaso naming dalawa ni Zero ang lahat ng kakailanganin namin sa trip na iyon. I make sure that all things must completed, ayoko na mag-aksaya pa kami ng pera at doon pa bibili, dahil lang sa nakalimutan. While packing our things, me and Zero enjoying talking to each other. Kinukulit niya ako at pinapatawa. Habang nag-iimpake kami, kahit na madaming liligpitin, hindi namin iyon naramdaman dahil may kasama iyong kulitan. Para kaming bumalik sa pagiging teenager. Don, sabi niya nang matapos din sa wakas. Hindi lang isang bata ang inayusan namin, kundi tatlo at halos lahat ng damit ay makakapal at mabibigat pa, para proteksyon sa lamig. Siniguro talaga namin na hindi sila magkakasakit, kapag nakatungtong na kami sa ibang bansa. Napatili ako nang niyakap ako ni Zero mula sa likod. He kissed my ear and hugged me tightly. Let's enjoy our vacation jam, minsan lang ito, at ito rin ang kauna-unahang trip natin kasama ang tatlo. I wanted to be happy baby, and seeing you four happy makes my heart happy too. Huwag mo nang isipin ang sasabihin ng tao, let's make this trip happy, and memorable, Zero whispered. Tama siya, minsan lang mangyari ito, lalo na sa sitwasyon namin ngayon. Taboy ko muna ang mga sinabi ng ibang tao, focus muna ako sa pamilya ko. Tama Jam. Yes Zero, let's make this trip happy and memorable. I replied, smiling and kissed him on his chin. The next day is our trip in Corinth. I woke up early in the morning. Naramdaman siguro ni Zero ang pagbangon ko, kaya maging siya ay bumangon na rin sa pagkakahiga. Our flight is around 8 in the morning, when I check the clock it's already 6. We only have 2 hours to prepare for our flight. Zero greeted me and kissed my cheeks. I greeted him back before leaving him in our room. Nagtungo naman ako sa silid ng tatlo, pagkabukas ko ay nakita ko silang mahimbing pa na natutulog. Kagabi ang sabi nila mag-uunahan sila sa paggising, at kung sinong mahuhuli siya ang maiiwan, pero ngayon ayan tulog na tulog pa sila. Lumapit ako at tinignan muna sila. Sa ngayon masasabi ko na magkahawig talaga silang tatlo, ang popogi nila. Ginising ko sila sa pamamagitan ng halik. Unti-unti nilang binuksan ang kanilang mga mata, at ngumiti nang makita ako. Kinusot ni Elliot ang kanyang mata, humikab naman si Cronus at Elian. Good morning babies, get ready na sabi ko, habang sila ay nakatulala pa. Hindi sila nagsalita, nadinig ko na lang may pumasok sa silid. Ay ma'am nandito pala kayo. Wala kasing pumansin sa akin sa silid nyo nung kumatok ako, masiglang sabi ni Myrna. Ang aga-aga full energy na siya agad, ano pa kaya mamaya kapag naroon na kami sa aming pupuntahan. This is so exciting. Hindi pa kami nakakaalis, pero ramdam ko na ang excitement dahil nariyan si Myrna, kasama ko rin ang buong pamilya ko. Baka naliligo na si Zero, kaya hindi kanya narinig, sabi ko at tumayo. Hindi ka sumama ma'am. Mahinang bulong ni Myrna. What? Tanong ko at tinitigan siya. Wala ma'am. Ako na ang bahala sa tatlo, ready na din ang almusal sa baba ma'am. Maligo na po kayo baka mahuli tayo sa flight, aniya at ngumisi ng kakaiba. Okay, binalingan ko muna ang tatlo. Get ready na boys ha, bilasan ng kaunti ang galaw. I said and kissed their forehead one by one. Agad naman akong nagtungo sa silid namin ni Zero, at tamang-tama tapos na siyang maligo. Nakatapis lang siya sa pang-ibaba, basa at magulo ang kanyang buhok. May kung anong halo sa kanyang pagngisi, bago niya ako niyakap. Mukhang made in Korea next baby natin mukhang walang nabuo dito sa Pilipinas Masubukan nga doon kung kaya, dinig ko ang pagngisi niya na ikinataas ng balahibo ko. Namula ako sa sinabi ng Makong. Just go Zero kay aga-aga,
Iyan agad ang nasa isip mo, magayos ka na nga baka mahuli tayo, sabay pagpupumiglas ko sa kanyang yakap. Humiwalay naman siya sa pagkakayakap sakin. Ito na po mag-aayos na po, aniya na batang boses. Umirap naman ako, hindi bagay ang cute sa'yo zero dapat sa'yo hot. Umiling-iling na lang ako at nagtungo sa cabinet, kinuha ko ang aking damit na susuotin. Lahat naman ready na, ganun din ang damit ng tatlo sa kanilang silid. Naligo na ako at lahat na, ayaw ko sa labas ako magbihis, baka naroon pa si Zero at baka dito pa mabuo ang next baby namin. Pagkalabas ko naman ng restroom, ay walang tao, ang silid naman, lumapit ako sa malaking salamin, at tinignan ang aking sarili. Ramdam ko na agad ng init dahil sa heat tech na suot ko. I wore black heat tech and black leggings. Hindi ko na muna sinuot ang trench coat ko, baka mababasa ako ng pawis mamaya. Sinuot ko na rin ang medyas at sapatos ko, bago ako lumabas ng silid namin. Ma'am kakain na po, nakasalubong ko si Myrna. Nang makarating sa hapag, ay nakita ko ang tatlo na masayang hinihintay ako. Mommy naman, you said make it faster, tapos ikaw nang huli samin, maktol pa ni Elliot, papalapit na ako sa kanila. Sorry na po, ito nakakain na tayo. I heard them say hey, we started to eat. Narito rin si Erwan na aalis naman, at tutungo ng kampanya nila. Habang kumakain kami, hindi niya tinatantanan sa pagkulit sa kapatid niya, dahil sa suot nitong damit. Dahil doon napasulyap ako kay Zero, he is wearing black turtleneck, that really hugs his body. Hanggang sa kamay niya yun, bakat na bakat ang alagang gym niyang bicep at tricep. Para siyang mga nasa K-drama ganun. May kwentes din siya na doon nakaukit ang pangalan ko. Pati si Jam Kuya ho naglalaway sayo, bumalik ako sa aking sistema sa sinabing iyon ni Erwan. I glared at him using my dagger eyes. Erwan just laughed and continued eating. I felt Zero arm wrapped around my tiny waist. Sakin lang dapat Jam, sa akin ka lang maglaway, bulong niya pa sa akin. Ano ako aswang? Nasa kanya maglalaway. Hindi ko na lang pinansin ang kanyang sinabi, at itinuloy na lang ang aking pagkain. Itong si Erwan bibigwasan ko na talaga ta, hindi niya ako tinatantanan sa kanyang pang-aasar, hanggang sa matapos kami sa pagkain. Isa-isa na kaming tumayo nang makatapos na ang lahat, Jam miss ko tuloy asaran natin dati, aniya at niyakap pa ako sa tagiliran. Ogad ka talaga, baka pati iyong kutsara ay nakain mo na kung wala ang tatlo dito kanina, molditang sabi ko na kinatawa niya lang. Jam mahuhuli tayo sa flight, dinig namin ang malamig na boses na iyon galing kay Zero, na papuntang ikalawang palapag ng mansiyon. Dahil sa gulat ay naitulak ko si Erwan, na kinatawa lang ng lalaki. Napatingin kami kay Zero na hindi man lang lumingon, at diretso lang siyang naglalakad sa hagdan. Tinignan ko ng masama si Erwan, ngumisi siya at ginulo ang aking buhok. Ay oo nga pala may seloso akong kapatid, mukhang bad mood pa sayo papunta niya ng Korea ah. Mukha nga Erwan, ayaw kong masira ang trip na ito dahil sa ganon. Kinurot ko muna ang tagiliran ni Erwan bago ko sinundan si Zero, rinig ko naman ang pag-inde niya sa sakit, nagpakawala pa ng malutong na mura, tumawa lang ako nang nagtungo sa ikalawang palapag. I hugged Zero from the back, when I entered our room. Sorry mahina kong sabi. Kinuha niya ang kamay ko na nakapulupot sa kanya, at iniharap ako. I was shocked in a moment, when he kissed me on my lips. Buong puso ko naman iyong tinugunan, ang akala ko susumbatan niya ako kagaya ng dati. Ayaw kong masira pa ang araw na ito na dapat ay masaya kami. Ako naman ang mahal mo, ba't ako magseselos doon? He muttered when our lips parted. I smiled, that's right Zero ikaw ang mahal ko, pero hindi ako naniniwala na hindi ka nagselos kanina. Let's enjoy this day love. I said and hugged him. Lumundag si Elliot, nang mabuksan ng tauhan ni Zero ang sinasakyan naming magarang van. Nakarating naman kami dito sa airport ng mabuti, medyo traffic lang pero hindi naman masyadong late. Zero wrapped his arm around my waist, at nagtungo na kami sa loob. Hawak ko si Cronus, habang si Elliot naman ay nasa kanyang daddy, si Elian nakahawak kay Cronus at Myrna. Walang available si Fabio na eroplano,
kaya public airplane lang ang sasakyan natin baby. Don't worry, we are safe. Hindi alam ni na Donna na aalis tayo ng bansa, paliwanag sa akin ni Zero, nang hinihintay naming matawag ang aming flight. It's okay, sabi ko naman. May tiwala naman ako kay Zero na ligtas kami sa trip na to, hindi naman niya kami ipapahamak. Nang matawag na ang flight namin, ay agad na tumalon-talon ang tatlo, natawa kaming dalawa ni Zero, nang si Myrna ay nakigaya din. Nasa loob kami ng eroplano, ramdam ko ang saya ng tatlo, si Cronus ang katabi ko at Elian. Si Myrna, Elliot at Zero naman ay nasa gitnang parte ng eroplano. Tahimik lang kami habang nasa eroplano, nanunood lang si Elian ng kung anong movie, at si Cronus ay nakayakap sa akin at nakatingin sa kawalan. Masuyo kong hinaplos ang kanyang buhok, at tinanong siya kung may gusto siya. Wala mommy, I'm okay. Sagot naman niya sa tanong ko. 4 na oras din kaming nakaupo sa eroplanong iyon, bago kami tuluyang nakalapag sa Incheon Airport. Pinasuot ko muna sa kanila ang mga makakapal na jacket, bago kami lumabas ng eroplano. Mama, ang lamig pala, hindi ko expected. Sabi ni Myrna na giniginaw at niyayakap ang sarili, nang makalabas na kami sa airport. Hinihintay na lang namin ang sundo papunta sa isang hotel ni Zero dito. Nakasuot ka ng heat-teach Myrna, tanong ni Zero kay Myrna. Meron naman po sir, carry pa naman po. Mabuti na lang po binilhan niyo ako ng damit na ganun, maraming salamat po, sabi niya habang yakap pa rin ang sarili. No problem, ikaw pa, Zero replied. Ilang minuto pa ay dumating na rin sa wakas ang susundo sa amin. Kinausap iyon ni Zero, ang mga tauhan niya ang nagdala ng mga malita namin. Kami naman ay pumasok na sa loob, dahil giniginaw na si Myrna, maging ako ay nakakaramdam na rin ng lamig. Hindi ba kayo giniginaw boys? Myrna asked the triplets, when we entered the van. A little bit, ganito din minsan ang climate sa States, sinagot siya ni Elian. Tumango-tango si Myrna, ay oo nga, ano, galing pala kayong ibang bansa, aniya pa. We waited for Zero a bit, before heading to his hotel. He held my hand and put it on his cheeks. Natawa naman ako sa kanyang ginawa pang hitpak ang kamay ko. My baby's okay, he asked the 3. Tumango lang ang tatlo at hindi nagsalita, ang mga mata nila ay nasa bintana. I saw how Ellen patiently explaining things on Cronus. What the tree looks like, the transportation and the surroundings. Kahit ganong paraan, ay may kaunting nalalaman si Cronus sa kanyang paligid. Thanks to his brothers. Nang makarating na kami ng hotel, ay inalalayan ako ni Zero pababa ng sasakyan, ganun din ang ginawa niya sa tatlo at kay Myrna. Hinawakan ko agad ang kamay ng tatlo nang makababa sila. Tayo na, sila na ang bahala sa bagahe natin, sabi ni Zero. Tumuloy naman kami papasok ng hotel. Dito pa lang sa labas, kita na agad kung gaano kagara at kamahal ang materyales na ginamit para magawa itong hotel. Mataas din ito, at sa aking palagay nasa 30th floor ang hotel na ta. Sa entrance palang sumisigaw na ang pagkamahalin ng hotel, mahal siguro ang mag-check-in dito. When we entered the hotel, I saw how the workers greeted Zero. Ginantihan din naman sila ni Zero, mayroong isang lalaki ang sumama sa amin papasok ng elevator. Siya ang nag-operate noon hanggang sa mapunta kami sa tamang floor, which is 16th. Enjoy sir, the man said, and Zero just nodded. Naglakad kami hanggang sa huminto si Zero sa tapat ng silid namin, may card na inilagay siya sensor. May kung anong tumunog at binuksan ni Zero ang pintuan, namangha ako doon Super high-tech pala ng mga hotels niya, hindi na susi, card na lang ang kailangan. Hotel room ba ta? Hindi ko maiwasang magtanong. Malaki ito kumpara sa ibang hotel room na napuntahan ko. May malaking TV, may table sa side noon. Mayroon 2 malaking kama, at may isa na para sa isang tao lang. May sarili ring palikuran, may maliit na refrigerator, at ang mas nakakamangha, ay may maliit na kitchen na kompleto sa gamit. Pinasadya ko talaga ta, in case na bumalik ka sa akin, at magyayaka papunta rito, may komportable tayong matutulugan. He said sincerely. Hindi ko mapigil ang mapangiti sa kanyang sinabi, may kung anong humaplo sa puso ko sa kanyang tinuran.
Hindi pa siya sigurado noong mga araw na iyon, na babalik ulit ako sa buhay niya, pero gumawa pa rin siya ng ganito. Mahal talaga kita Zero. Ngayon ako naman ang humawak sa kanyang bewang, at niyakap siya sa tagiliran. Umaapaw na talaga ang pagmamahal ko kay Zero. He makes me the happiest woman here on earth. Mommy, can we eat? I'm hungry. I didn't eat noong nasa airplane tayo, reklamo ni Elliot habang nagmo-moment pa ako dito. Sure baby, sa baba may kainan doon, let's eat first before we explore. Sang-ayon ng ama niya, humiwalay ako ng pagkakayakap kay Zero. Nilapag muna namin ang aming mga dala. Si Myrna ay nagsuot pa ng isang damit para daw sure na hindi siya giginawin hanggang mamaya. It's already 1, when I checked the time on my phone, that is why Elliot felt hungry. Hindi ko rin namalayan ang oras, dahil nakatanaw lang ako kanina sa labas, at kita ang ganda ng Korea. Nang nasa pagkainan na kami, agad na bumalot sa ilong ko ang halimuyak ng mga pagkain. Doon na ako nakaramdam ng gutom, inuna ko muna ang dalawa. Sila ang pumili pero ako lang ang naglalagay, si Elliot naman ang daddy niya ang tumutulong. Okay na yan mom, Elian said. You have rice, a soup, chicken, mashed potato, and a vegetable salad. Is it okay, Kron? Elian asked his brother Cronus, while holding his hand. I don't like that much vegetable salad, konti lang kuya. Baka hindi ko maubos masyadong madami, komento ni Cronus. Alright, mommy, a little salad lang daw po kay Cronus mommy. I nodded at inilagay ko na lang sa aking plato. Pinaupo ko sila sa upuan, kung saan naroon na si Myrna at Elliot. Iniwan ko muna sila sandali, para makakuha naman ako ng aking makakain. Pagkabalik ko wala na ang plato kung iniwan kanina. Nagpalinga-linga ako, doon ko nakita na ang plato ko ay nakay Zero, at nilagyan niya ng isa pang dish na Korean food. Here, nilagyan ko na sabi ni Zero, at nilagay sa tray. Ngumiti ako sa kanya at sabay na kaming dalawang bumalik sa mesa, na kung saan naroon ang mga bata. Masaya kaming kumain, at nagkukwentuhan sa pupuntahan namin mamaya. Are you happy? Tanong ni Zero sa akin habang kumakain. Very happy. How about you? Sabi kong nakangiti. Seeing you smiling is my happiness. I'm very happy too, he said and kissed my jaw. We continue eating while looking at three, who are busy talking. Kung ano-ano ang sinabi nilang pupuntahan dito sa Korea, nakangiti lang kami ni Zero, habang tinitingnan sila. Wala akong kaalam-alam kung saan nila nalaman ang mga lugar na sinabi nilang pupuntahan. Matapos naming kumain, nagpahinga lang kami saglit sa aming silid. Ang sabi ni Zero maglalakad-lakad lang daw kami ngayong araw, located naman itong hotel ni Zero sa Seoul, kaya hindi masyadong hustle sa amin. Ma'am, pwedeng selfie muna tayo. Papakita ko lang sa mga kamag-anak ko sa probinsya, na nandito tayo, hirit pa ni Myrna. Tumango naman si Zero bilang pagsang-ayon. Sure. Nag-compress kami para lahat kami ay kasama sa cellphone ni Myrna. Malapad namang ngumiti ang dalawa, binulungan ni Elian si Cronus na ngumiti, kaya ngumiti din. Myrna counted up to 3 then clicked the capture button. We took 3 pictures before Myrna satisfied. Can you took us a photo Myrna? Si Zero habang hawak-hawak ang camera. Hindi lang cellphone camera talaga. Yes po sir, iyon sana sasabihin ko. Parehas pa naman kayo ng damit ng tatlo, tapos si ma'am ang parang Reyna. Saad niya pa habang kinukuha ang camera kay Zero. I heard Zero chuckled. Sir, time out muna, paano po ito? Tumayo naman si Zero, at sinabihan si Myrna ng kung anong gagawin, mabuti na lang at madaling natuto si Myrna. Yes sir, Gorables na kayo doon carry ko na, sabi niya at tumawa ulit si Zero sa mga binitawan niyang salita. Inayos muna namin ang pagkakaupo. Si Zero at ako ay magkatabi, habang si Cronus ang nasa gitna, si Elliot nasa kandungan niya, at si Elian naman ang sa akin. Ngumiti ako habang kinukuhanan kami ni Myrna, ilang sandali pa ay ramdam ko na ang kamay ni Zero sa aking baywang. Kayo naman ma'am na dalawa ni Sir, tapos ang tatlo-ani ng photographer namin. Nagsiyalisan naman ang tatlo, at naiwan kaming dalawa ni Zero.
Dumikit pa sa akin si Zero, at hinawakan pa lalo ang aking baywang. Ilang click ng camera ang tumunog, bago ko naramdaman ang labi ni Zero sa aking pisngi. I giggled while he is kissing my cheeks. Kiniliti ako ni Zero habang nasa ganon kaming posisyon, kaya hindi ko mapigilan ang mapatawa. Bongga girl, pwede po kayong pang-magazine, sabi pa ni Myrna nang matapos kami kunan. Sumunod naman ang tatlo, iba-iba ang pose na ginawa nila. Natawa kami nang biglang hinalikan ni Elliot si Elian, kaya bumusangot ang kanyang mukha, at ganon na lang ang pag-click ni Myrna ng camera, kaya kuhang-kuha talaga. Na bad trip tuloy si Elian. Natapos ang photo session namin, at lumabas na kami para makapagpamasyal. Dito pa lang sa labas ng hotel, tanaw na agad ang Namsen Tower. Kay gandang pagmasdan, mas gaganda pa iyon mamaya dahil sa palamuti, at makikinang na light. Napasinghap ako nang humawak si Zero sa baywang ko, habang nakatanaw sa tower. Makakapunta din tayo dyan, he whispered. Ngumiti lang ako at tumungo sa kanya. Una muna naming pinuntahan ang Myeongdong area. Gusto ko sana mag-night shopping pero natatakot ako, baka maubusan ako ng pera. Wala pa naman akong trabaho ngayon, ayaw kong sa lahat kay Zero, gusto ko sariling pera ko ang igagastos ko. I want corn dog, dad. Excited na sabi ni Elliot nang nasa street foods na kami. Kakakain lang natin, Elliot, sabad ni Elian. Not that fully busog, please dad. Elliot begged while puppy eyes. Zero nodded and pinched Elliot's chin, before buying him a corn dog. Inilahad ni Zero sa kanya ang corn dog, kinuha niya naman iyon, at agad na kinain. Pumunta si Zero sa gawi ko, at pinulupot ulit ang kamay sa aking baywang. You want this, Kron? Cronus nodded and took a bite. Elliot explained something on Cronus, what the corn dog looks like. You, Elian. Dahan-dahan na tumungo si Elian na kinatawa naman ni Elliot. Kakain din pala aarti pa, sabi pa ni Elliot. Gusto mo rin, Elian? Bibilhan kita. His dad offer. No dad, it's okay. Tumikim lang ako, tomorrow na lang, it's delicious pala. He said, now smiling. Matapos kumain ng tatlo, ay nagtingin-tingin na kami. Umagaw ng pansin ko ang isang shop na matagal ko na't alagang gusto. I wanted their perfume, since I was in college, and until now I can't buy that perfume, because I want to survive my family first. Sa susunod na lang siguro, kung makaluwag-luwag na ako. Hindi pa talaga kaya ng pera ko, may pagkamahal ang perfume na iyon, at collaboration pa iyon ng sikat na artista dito sa Korea. Bumantong hininga ako habang nakatingin pa rin doon sa store, soon mabibili din kita, itaga mo yan sa bato. You want that perfume, right? Napalingon ako kay Zero. Back then, pero ngayon hindi na, sabi ko, pero ang totoo gustong gusto ko pa rin talaga. Anong hindi? Makatingin ka, parang nanakawin mo na nga Dahil doon sinaman ko siya ng tingin. Sa susunod siguro baka mabili ko rin yan. College mo pa yang gusto, sabi mo pa nga. You know love, I smelled my friend's perfume, sobrang bango niya. Pero wala daw dito sa Pilipinas, sa Korea lang daw iyon mabibili. Dalhin mo ako dun ha. Iyon ang exact sabi mo dati. I can't help but laugh, he's mimicking my voice back in college. Para akong isang bata na gustong magpabili ng candy sa kanyang nanay. Dati iyon, he quoted my words. Kita ko pa rin sa mata mo kung gaano mo kagusto ang perfume na iyan, you can buy it now baby. Sabi mo dadalhin kita dito, at bibilhin natin yan. Ngayon nandito na tayo. Go buy, sabi niya at inilahad ang black card niya. I rolled my eyes. Dati yun Zero, wala pa akong inintinding mga anak. Uunahin ko pa ba ang luho ko? Mabibili ko rin naman yan, kapag nakaluwag-luwag na ako, sabi ko at tinanggihan ang alok niya. Napapikit siya bago nagsalita, ikaw nga ang may dahilan kung bakit ako may pera ngayon. Kaya din ako nagtatrabaho ng mabuti. Para mabigay ko sa inyo ang mga gusto nyo, kaya please Jam, huwag mong tanggihan. You are the reason why I am Mr. Buenavista the billionaire right now, go buy that perfume Mrs. Buenavista. Napairap ako sa huli niyang sinabi. Kinalabot ko ang dalawang kamay ko sa kanyang batok.
We have 4 days to stay here, love. Let's enjoy first bago ko bilhin yan. We have so much time, but for now, ang magpapakasaya sa babies muna natin ang uunahin natin. Hinawakan niya naman ang aking bewang. You are also my baby, and that perfume makes you happy. Giit pa niya. I can't help but roll my eyes again. Pagbalik nating dalawa dito, bibilhin ko yan. Uunahin muna natin ang mga anak natin. Zero, pilit ko sa aking gusto. Madami pa namang panahon para bilhin iyon. Unang araw pa lang namin dito, iyon na agad ang uunahin ko. Mas mabuti pang binili ko na lang ng damit ng 3, kisa sa mamahaling perfume na iyon. Where's the love? Ani ang batang nagtatampo. We will buy that next time, love, malambing kong sabi na ikinangiti niya. Hearing that call sign again from you, makes my heart beat so fast, aniya na parang kinikilig. The feeling is mutual, love. You also makes my heart beat so fast.